Sige po, ang atin pong itutuloy na series ay ang Kingdom Prayer or mas kilala sa The Lord's Prayer or Disciples Prayer. At ang ating pong part series ay yung pinamagatan po natin The Pursuit of Prayer, yung ating pagpupursige sa pananalangin. At part 3 na tayo ngayong pong umaga. Pero bago tayo mag-start, tayong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa oras na ito na pwede ka naming sambahin ang nararapat sa inyo. Truly, Lord, you are King who reigns, Panginoon. Sa oras na ito at hindi man kaparehas ng timeline namin ang inyo pong heaven at ang inyo pong place, kayo po ay nagpupuri na po, kayo po ay nagpupugay, ang inyo pong mga saints, ang inyo pong mga nasasakupan ninyo ay patuloy na sumasamba sa inyo at kayo po ay tinatrato at inihale bilang isang hari magpakailanman. Panginoon, tulungan niyo po kami ngayon pong umaga na makita namin ang kahalagahan na ikaw po ay masamba namin hindi lang sa aspeto ng panambahan ng tuwing linggo, kundi sa amin pong buhay pananalangin. Turuan niyo po kami na patuloy na ang aming buhay ay magbigay ng kaluwalhatian sa inyo, mabigyan ka ng parangal sa amin pong mga pananalita, sa pag-iisip at sa amin pong mga pagkilos. Lord, ina-acknowledge namin na kami po ay mga makasalanan at napakabanal po ninyo. Pero dahil sa Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay para sa mga undeserving na katulad namin, ay tinitingnan namin ito bilang isang grasya na hindi namin kayang bayaran on our own. Lord, we thank you, Lord, sa grasya ninyo, sa inyo pong blessing, sa inyo pong mercy, na kami po ay hindi karapat-dapat pero nandito kami, sumasamba, inalaw niyo po kami na makapunta dito at makapakinig ng inyong salita, ibubuhos ninyo ang inyo pong pagpapala, ang inyo pong nais na sabihin sa amin po. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sumasamo kami at dumadalangin na pagbuksan niyo ang amin pong puso, ang amin pong isipan. Humihiling kami ng tulong sa banal na spirito na kayo po ang kumilos sa mga bagay na hindi namin maintindihan sa amin pong mga buhay. Kayo po ang patuloy na magpaunawa nito through your word, Lord. We pray and we ask for your power at yung makapangyarihang salita ng inyo pong salita, Panginoon, na makapagpabago sa amin pong buhay at ikaw ang mabigyan ng kaluguran sa amin pong mga buhay at pamilya, Panginoon, at especially sa church na ito. Patuloy namin sa inyo yung pinagkakatiwala ang oras na ito. Kayo po nawa ang makita, kayo po nawa ang maitaas sa umaga pong ito. Lord, we praise you, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 6 verse 5 to 14. At merong naka-flash naman siya sa screen. At ang gagawin natin, babasahin lang natin sa Tagalog yung buong context and then ang gagamitin lang natin again is yung verse 9. Sige po, Matthew chapter 6 verse 5 to 14, sabi dito, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Verse 9, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Dumating nawa ang inyong kaharian. Masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong Ama, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So ito po ang salita ng Diyos, tayong lahat ay magpasakop at makinig. So babalikan lang natin yung ating karaan na tinalakay at magre-recap tayo. Ang verse 9 na binasa natin na hinighlight dito kung paano tayo mananalangin ay maliwanag na pinupukaw nito ang isang atensyon ng kanyang mga mambabasa at sinasabihan ng Panginoong Hesus na tumingin sa pinakaisang importanteng bagay at walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ang isa sa mga theologians na commentator na si A.W. Tozer, ang sabi niya ay what comes into your minds when we think about God is the most important thing about us. At tama yung sinabi niya. Ang ating pananaw tungkol sa Diyos, ang pinakamahalagang bagay na humuhubog sa kung sino tayo. The way we view God ay ito yung magdidetermine kung paano tayo nagre-relate at nagbe-behave sa ating Kristiyanong pamumuhay, and especially pagdating sa tinatawag na pananalangin. Kapag ang nakita mo na Diyos sa iyong buhay ay isang Diyos na lagi kang sinusumpa, isang Diyos na lagi kang iniipit, isang Diyos na hindi ka binibigyan, ay ito yung mag-perform sa iyong isipan kung paano mo na-view ang isang Diyos. Pero ang sinasabi dito ni A.W. Tozer ay kailangan makita natin sa lente ng Scripture kung ano yung tamang pananaw ng isang makapangyarihan, mahabagin na Diyos na dapat nating makarelate pagdating sa pananalangin. At ito yung isa sa mga tinuturo ng The Lord's Prayer. Nung sinabi ito ng Panginoong Hesus sa verse 9 na pray then like this, ganito kayo manalangin, inumpisahan niya sa word na Our Father in Heaven, hallowed be your name. So pinapakita ng Panginoong Hesus ang dalawang contrasting na approach na principle na kailangan maintindihan ng mga mananampalataya at ng mga kahit na mga unbelievers. Ano 'yon, pastor? Dalawa yung word na contrast, nagbabanggaan sila, hindi ito pwedeng magkasanib. So yung una, yung Our Father in Heaven, pagpapakita ito na kailangan nating lapitan ng Panginoong Diyos sa panalangin na merong intimacy. Yung intimately, paglapit sa Panginoong Diyos na merong malalim at pakikipag-ugnayan. So ito yung pinag-aralan natin na kailangan pag lumapit tayo sa Panginoong Diyos, ito yung na-review natin. Nakikita natin ang Panginoong Diyos na hindi siya laging galit. Hindi siya laging parang pag nagkamali ka, papaluin ka agad. Kailangan ma-view mo ang Panginoong Diyos na isa siyang inviting God. He is a Father. He is a forgiving Father sa kanyang mga anak. Nag-adapt siya sa kanyang pamilya at binubuhusan ka ng pagpapala at ipinapasok ka sa bagong pamilya ng Panginoong Diyos. Ganito mo dapat makita ang Diyos sa iyong buhay pananalangin. Iniimbita ka niya, gusto niyang maintindihan mo ang Diyos, gusto niyang kausapin mo siya, like doon sa father and son na relationship, at magkaroon ka ng malalim at malapit na pakikipag-ugnayan at tanggalin mo lahat ng iyong mga na ilagay sa isipan na memories ng mga tatay na ng abuso sa iyo or maling pagpo-portray ng isang tatay na mabuti. So, ikalawa, kaya ko sinabing contrast, ay hindi lang ba sa kailangan na ma-view mo ang Panginoong Diyos na merong malalim at malapit na ugnayan, kailangan din na ma-view natin ang Panginoong Diyos in a reverently manner.
or yung reverently, approach God reverently, lumapit sa Diyos na merong banal na paggalang. Kaya pinag-aralan natin last time, yung word na reverent means pagpapakita ng isang malalim na respeto, pagbibigay ng honor, pagbibigay ng admiration sa Panginoong Diyos. Ang Diyos, hindi mo siya nakikita na lagi mong, yung isa sa mga pinoportray ng ABS-CBN dati, tawagin daw natin ng Diyos na bro. Diba? Yung mga US naman, dude. Di ba? Parang ganun ang... Tama yon yung relationship mo, pero hindi to the point na i-disrespect mo ang Diyos. Kailangan maintindihan mo na bigyan mo siya ng isang something na ang Diyos ay isang sagrado, isa siyang mataas na nilalang na kailangan mong respetuhin, hindi dahil nais mo lang, dahil nararapat yon para sa Kanya. At iyon ang pinoportray ng Scripture. You revere God dahil naiintindihan mo ang Panginoong Diyos. At kapag naintindihan mo ang Panginoong Diyos na siya ay banal at siya ay dapat at karapat-dapat siyang respetuhin, then ang susunod na pananaw na magiging makukuha mo ay makikita mo at maiintindihan mo kung sino ka at sino ang Panginoong Diyos, at maglalapit ito sa isang kaisipan na ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan at ang tao ay deserve ng death, at dahil lamang sa grasya at biyaya ng Diyos kaya tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. So you know who you are, then you revere God out of holy fear. Kapag sinabi natin respect kasi, minsan ang isa sa mga madaling naiisip natin, pag nire-respeto mo yung isang bagay o yung tatay mo, minsan dahil takot ka lang mapalo, takot ka lang mapanish, di ba? Lalo na yung mga tatay, yung mga anak na lumaki sa abusive na family. Talagang takot ka sa tatay mo, at pagka ikaw ay pinandilatan niya, parang automatic alam mo na agad. Di ba? Parang tumigil ka. Ganon mo siya nire-respect out of fear. Pero dito, makikita natin yung reverence na tinutukoy dito is hindi ganon klase. Hindi yun yung parang fear na tatamaan ka. Hindi yung fear na parang pag nagkamali ka ay something na parang ipapunish ka. Yung fear na pinapakita dito ay dahil dapat naiintindihan mo siya bilang Diyos at kung sino siya, and then magbubunsod ito sa tinatawag na banal na pagkatakot. So natatakot ka na sa Kanya at nagkakaroon ka ng holy fear dahil naiintindihan mo siya at ganito yung Kanyang character. Amen po? So, bakit natin kailangan na i-approach ang Panginoong Diyos in a respected na manner or reverent way? At dalawa yung nakita natin dito. Una, yung pinag-usapan natin last time. Dalawa, kailangan natin i-consider kapag tayo ay lumalapit sa pananalangin. I-revere natin ang Diyos because of His position, yung Kanyang place of being. Magbibigay tayo ng galang sa Diyos dahil sa Kanyang disposisyon, dahil ito, yung Kanyang posisyon ay banal at hindi ito katulad ng meron sa posisyon na meron tayo. So, recap lang tayo. We need to revere God's position, yung place niya, dahil sa verse 9 binanggit dito na ang ating Ama na nasa langit, our Father, He is in heaven. So, hindi siya nasa lupa, hindi siya katulad natin. So, ang Panginoong Diyos ay hindi natin kauri. Merong separation between a human na katulad natin at sa Panginoong Diyos. Meron dapat na manatili sa ating kaisipan na ang Diyos ay isang malaki, isang Diyos ay mataas, siya ay banal at tayo ay makasalanan. And He is different. He is not just something. Kaya nung tinalakay natin yung in heaven na word doon sa verse 9, ay inisa-isa natin na ang portrayal ng heaven ay hindi ito masukat. It is immeasurable, napakalayo nito, it is hindi ito masukat. At pangalawa, God reigns, kung nasaan man siya, dito siya naghahari.
At ang in heaven na tinutukoy dito sa verse 9 ay dito ang Diyos na mamalagi. Ito ang nasasakupan niya at nandito yung kanyang trono. Pinupuno ng kanyang presensya ang kalangitan na pinaglalagian ng Panginoong Diyos. At higit sa lahat, dito rin siya sumasagot ng mga panalangin ng kanyang mga bayan at ng kanyang mga people. Dito din niya pinapadala ang mga judgment na naisin niya para sa nais niyang isakatuparan. And then the last, in heaven, it is everlasting. Ito ay walang hanggan. Hindi ito something na merong timeline. Kung nasaan ang Panginoon Diyos, it is everlasting. At kailangan nating maintindihan ito. Ito yung kakaharapin natin na Creator. In our lifetime, pag natapos na ang ating buhay, ikaw ay haharap sa isang Creator God na everlasting, na siya ay maghahari at doon ka magbibigay ng papuri at pagsamba. Kaya gusto kong bigyan kayo ng ito hindi ko masyadong na-portray nung last na nag-preach ako eh. Pag sinabi nating everlasting, sa book ni Daniel, meron siyang vision kung papaano niya pinortray ang heaven at kung papaano niya pinakita yung throne of God in the past. Kailangan niyo maintindihan ito na yung book ng Daniel is an Old Testament. Napakalayo nito from timeline natin. Okay? Pero nagkaroon siya ng vision about the throne of God at yung heaven na pinasilip sa kanya. At maganda dito basahin natin. Sa Daniel chapter 7 verse 9 hanggang 14, mabilis lang tayo. Sabi dito, habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Parang bukal ng apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya, humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. So, nagpahanap ako sa asawa ko ng image na at least capture lang natin yung image na pinapakita ni Daniel dyan. So, ito yung nakita niya. So, hindi naman yan accurate, pero ganyan yung gusto niyang i-portray na someday, kapag tayo ay pumunta sa heaven. Pero ito, gusto ko maintindihan ninyo, it is from the Old Testament, sa past event ito, pero nakita ito ni Daniel as a vision kung ano yung mangyayari sa future. Okay? Tingnan nyo mabuti yan. And then, pagdating sa New Testament, in the future, si John naman, sa Revelation, nagkaroon siya ng vision patungkol din sa same na throne ng heaven, kung ano yung itsura. At ang sabi dito, mabilisan lang tayo, sabi dito sa Revelation 4 verse 1 to 11, pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. So parang pinakita niya, pinasilip ng Lord si John, pinapaakyat niya. At narinig ko ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Ang anyo niya ay maningning na parang mahalagang batong jasper at koronalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 na trono na sa bawat isa ay may nakaupong matanda na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ang mga ugong ng mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 spirito ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Sa 4 ng panig na trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon, katulad naman ng baka ang pangalawa, tulad sa mukha ng tao ang pangatlo,
At katulad naman ng agilang lumilipad, ang pang-apat, ang bawat isa ay may tiga-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit, araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Verse 9, tuwing umaawit ng pagluluwalhati, parangal at pasalamat, ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatirapa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalika. Bakit ko sa inyo binabasa ito? Dahil ito, gusto ko ipakita sa inyo, meron isang picture din dyan. Yan. Yan yung isang picture na pinapakita. Hindi ito accurate, pero at least ma-visualize nyo lang. So, meron dyan yung pagtatambaling ko. Tingnan nyo mabuti. Yung isang visions ni Daniel at yung vision ni John, pagpapakita ito na kung i-imagine ninyo, from Old Testament, pinakita ito ng Diyos kay Daniel, and then sa New Testament, ito yung nakita ni John, ay napakalayo ng pagitan nun. Pagpapakita ito, na nandito tayo, imagine niyo nasa gitna tayo. Ito yung present na day natin. And then pinapakita sa atin ng Panginoon, in this book ng timeline na ito, nangyayari yung pagsamba, pagpupuri sa Panginoong Diyos, na parang kung ano yung Old Testament at yung darating in the future, ay something ito na hindi ito sakop ng timeline natin. Nangyayari siya hindi sa konteksto ng kung ano yung oras at panahon natin. Nakukuha niyo po ba? Kung napanood ninyo yung isa sa mga yung Marvel na ano bang tawag doon? Sila Captain America. Merong isa kasing team doon na ang highlight nila is yung pwede kang bumalik from the timeline sa nakaraan at pwede mo siyang ayusin para yung future event mo ay magkaroon ng maayos. So ito yung gusto kong i-capture ninyo dahil yung timeline ng Panginoong Diyos ay hindi mo something na pwedeng pakialaman na naiisip ng mga direktor ng mga movies na ito. Amen? Nakukuha niyo po? Dahil kung paano nag-ooperate ang pagsamba at luwalhati na nararapat sa Panginoong Diyos, wala tayong pakialam doon. Imagine niyo from Old Testament at New Testament in the future, nangyayari ang pagsamba na hindi natin sakop ng ating mga timeline dito sa mundong ibabaw. Amen po? Kaya pagpapakita ito that heaven or dwelling place ng Diyos ay hindi siya sakop or bound ng time. At yung people na katulad natin, tayo ay limitado ng time. Pero ang heaven ay everlasting. Hindi siya bound by days, by time. At nag-ooperate ito sa paraan ng Panginoong Diyos. Amen po? At ito lang yung gusto kong ipakita. And then the last na gusto kong makita natin, yung place ng Panginoong Diyos at yung kanyang, kung nasaan siya, ay tinatawag ito na isang banal na lugar. Dahil kung makikita natin sa Deuteronomy chapter 26 verse 15, sinabi dito na kaya nga tingnan ninyo kami mula sa inyong banal na tahanan sa langit. Ganito pinapakita ang tahanan ng Panginoong Diyos. And then Isaiah chapter 57 verse 15, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako'y sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ito yung word na mataas at banal na lugar ang aking tahanan. So, makikita natin dito mga kapatid, kailangan nating galangin ng Panginoong Diyos dahil doon sa position or doon sa lugar na kung nasaan siya.
ito ay isang banal na lugar at ito ay isang lugar na hindi natin mapupuntahan or are on our own because of our sinful nature. Nung time na si Moses ay tinawag ng Panginoon Diyos at na kinonfront siya, sabi ng Exodus chapter 3 verse 4 to 5, ng verse 5, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Ito yung time na tinatawag si Moses. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinakatayuan mo. So, makikita natin na yung place and position ng Panginoong Diyos ay napaka-impossible na ito ay ma-reach dahil sa kanyang kabanalan at dahil sa kanyang kaibahan. Kaya ang tao dahil sa kanyang makasalanang kalikasan at limitadong kakayahan ay hindi kailanman makakarating sa kinaroroonan ng Diyos sa sarili niyang kapamaraanan. Ano bang gusto kong ipakita dito mga kapatid? Hindi ho ba kayo nagpapasalamat dahil kung wala ang Panginoong Hesukristo, hinding-hindi tayo makakarating sa kung saan nandoon ang Panginoong Diyos. Ni yung prayer natin hindi makakaabot sa Panginoong Diyos dahil kay Kristo. Dahil si Kristo lang ang tanging alay na ibinigay yung kanyang buhay para ma-satisfy yung requirements. At dahil sa Panginoong Hesus, yung place na unreachable sa Panginoong Diyos ay nare-reach mo through Christ. Amen. Kaya ito yung pinaka-point ng pinaka-prayer na ito na pinag-aaralan natin. And then itong next naman, ay ito yung part 3 na pag-uusapan natin. We need to revere God's position or yung kanyang disposition, and then the next, we need to revere God's presence. Kailangan nating magbigay ng galang sa Diyos sa kanyang natatanging presensya. At bakit natin nasabi yon? Yung verse 9, sabi doon, hallowed be your name. Sambahin nawa ang iyong pangalan. At importanteng maintindihan ito ng mga Christians at ng mga tao dahil pag tiningnan mo all throughout the centuries, ay makikita mo walang ibang pangalan ang talagang nag-endure ng napakadaming abuse, napakadaming curses, napakadaming joke na hindi maganda na sa pangalan ng Panginoong Diyos at maging sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, at makikita mo pati din yung banal na spirito. Hindi ba kayo nagtataka? Si Buddha, na pangiti-ngiti lang, never mo siyang maririnig sa mga jokes or sa mga murahan. Si Allah, takot na takot ang mga Christian sa mga katulad natin na banggitin siya dahil pag nakarinig ang mga sumusunod sa kanya, pwede kang patayin, pwede kang saktan. Ganon yung paggalang na binibigay sa pangalan niya. Hindi nyo maririnig na pinagtatawanan si Joseph Smith ng Mormons. At hindi na ako lalayo. Nakarinig na ba kayo na pinag-usapan at nilagay sa joke si Mama Mary? Mas ginagalang pa siya. Napansin niyo ba? Kaysa sa Panginoong Hesus. Pero pansinin niyo mabuti. Ang pangalan ng Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu, saan mo lagi maririnig? Sa mga murahan. Especially sa mga Western culture. Sa US, pansinin ninyo, pagka nagmumura sila, nandoon ang pangalan ng Diyos. Di ba sila, di ba minsan, pag nagjo-joke, pag nanonood ka ng movies, nung maliit pa sila Judah at saka si Jacob, naalala ko pag nanonood kami kasi nung mga Western movie, minsan bigla na lang yun, may magmumura doon eh. Tapos akala mo, ang ganda nung sinasabi, pero curses pala yon dahil yung mura is patungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Hindi ko nababanggitin, baka ma-adapt niyo pa. Pero dito sa Pilipinas,
Meron din. Hindi niyo ba napansin? Minsan ginagaya natin ang mga Western culture. Lalo na yung mga sosyalin. Pag nagmumura sila, ay ginagaya nila kung paano magmura yung mga taga-US. Pero ang mga normal na Pilipino, lalo na yung mga lumaki sa mga lola at lolo, saan nyo ano maririnig nyo sa kanila? Sus Mariosep. Diyos mio Marimar. Di ba? Pero pag inisip mo nga, no, sinasabi natin yun out of, nagulat ka or out of something dahil nakasanayan mo yon. Pero ang isa sa mga bagay na pinapakita dito, yung holy name of God ay sobrang profane. Nasasalaula siya. God's holy name is dishonor. God's holy name is treated na parang wala lang, bilang common. At God's holy name is abused and disrespected. Hindi ito binibigyan ng ganon kalaking respeto pagdating sa time natin. At mahalaga ito para sa mga generations na darating. At bilang mga tatay, ituturo natin ito, mahalaga ang pangalan ng Panginoong Diyos. Ang tanong, bakit? Pastor, alam nyo ba na itong the Lord's Prayer na ito, inumpisahan ng Panginoong Diyos yung kauna-unahang petition na nais ng Diyos sa isang Christian, sa isang disciples, kapag magpe-pray ka, parang sinasabi ng Panginoon Diyos, pag magpe-pray ka, ang una mong ipagpe-pray ay yung petition mo. At ano yung ibig sabihin ng petition, Pastor? Yung ibig sabihin ng petition, ito yung formal na request. Ito yung favor na hihingin mo sa Panginoon Diyos. Ito yung ipagpe-pray mo kauna-unahan. At ano yung unang prayer? Hindi niyo ba napansin? Di ba, paano tayo nagpe-pray? Ang uunahin natin yung immediate na kailangan natin, Lord, wala na kaming bigas. Lord, pangmeral ko. Lord, trabaho. Lord, money, money, money. Pero dito makikita mo, ang unang petisyon na pinapakita ng Panginoong Diyos ay hindi yung mga pangangailangan mo, hindi yung emergency need mo, kundi ang unang petisyon na pinapakita ng Panginoong Hesus dito is to hallowed be your name. Masamba ang pangalan ng Diyos. Kaya dito mo makikita nandito yung element ng pagbibigay ng proper na worship na nararapat sa Diyos. Kaya last time, di ba, pinakita ko sa inyo, ang prayer pala ay isang part or form ng worship. Akala mo pag nagpe-pray ka, something na parang to-do list mo lang. Hindi. Part yun ng iyong time, ng iyong worship. Pinapakita dito na yung ating prayer request dapat mag-revolve dito sa principle na ito. Kapag ikaw ay mananalangin, ang una mong isasagi sa iyong isipan ay ang pangalan ng Diyos ay dapat na maitaas, masamba. Ang pangalan ng Diyos ay dapat mabigyan ng luwalhati. Ang pangalan ng Diyos ay kailangan maihayag sa iyong prayer. It means na yung petition, yung prayer life mo, ang pinakapangunahing aim niyan ay hindi yung desire mo, kundi yung glory, yung honor, at yung worship na nararapat sa Panginoong Diyos. Ang galing nga nito no? Habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, nga no, grabe. Kaya pag pinag-iisipan ko, yung mga prayer ko noon, pag na-realize ko, naku, parang nahihiya na ako. Kasi makikita mo, lahat ng prayer life ko is nagmumula sa una yung desire ko. Una yung makasalanan na naisin ko na gusto ko ma-achieve agad. Pero dito, tatanggalin niya yung ganong klase ng kaisipan. Amen? Ang uunahin ng natin sa panalangin is, pag nag-pray ka ng isang bagay, ang pinaka-principle dapat na kung inilalapit mo ang prayer na yan ba ay makakapagbigay ng luwalhati sa Panginoong Diyos? Yan bang prayer na yan ay makakapagtaguyod ng kanyang honor? Yang kanyang
Yung iyong bang prayer ay makakapaghatid at makakapagpatuloy ka sa pagsamba sa Panginoong Diyos. Amen? At bakit ko ito sa inyo binabanggit? Dahil baka nalimutan na natin yung Soli Deo Gloria. Yung Westminster Catechism, ano ang sabi doon? What is the chief end of man? Ano daw ang pinaka-chief end? O, ang ibig sabihin, ano daw ang pinaka-purpose? Ano ang bagay kung bakit nandito siya sa mundo? Kaya ang pinakasagot is, man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Ang pinaka-purpose ng buhay ng isang tao ay hindi ang masatisfy ang iyong sarili at ang kapitbahay mo, ang iyong mga magulang o kahit na sino. Ang purpose ng buhay mo ngayon, kung naririnig mo, ay mabigyan ng luwalhati ang Diyos at nang sa gayon ma-enjoy mo siya hanggang sa panghinaharap. Kaya yung everlasting na kaninang pinag-aralan natin, hindi mo may enjoy ang heaven hanggat hindi mo na-enjoy ang Diyos kung sino siya. Amen? Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sa Romans 11:36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya, sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang ganda nito, no? Pakinggan niyo. Ang sabi ni Paul, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya, sa Kanya ang karangalan. So, pagpapakita ito, wala kang bagay na pwedeng ipagmalaki dito sa mundo. Lahat ng meron ka galing sa Panginoong Diyos. Lahat ng ibibigay sa iyo ng Diyos, katiwala ka lang. Kaya dapat bigyan mo ng parangal lahat ng meron ka, kung ano man yung nasa sa iyo, at lahat yan ay pag-aari ng Panginoong Diyos. Amen po. Kaya nga, minsan, kahit na ituro mo ito ng ituro sa mga nagagalit tayo ng mga politiko na naririnig natin ng mga mali-maleta, hindi nabubusog, ng mga crooks, di ba? Kahit na ituro mo ito sa mga tao, pag hindi nila naintindihan ang kanilang purpose at ang lahat ng bagay dito ay hindi natin pag-aari, ang magiging effect nun ay mag-accumulate ka ng mga pansarili at mga desire na naisin mo. At dapat maintindihan ito yung design ng Diyos, hindi lang sa mga individual na katulad natin, kundi sa lahat ng bansa. Sabi ng Psalms 86 verse 9, ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Alam niyo, someday, sinasabi ng Bible, kung hindi mo ina-acknowledge ang Panginoong Diyos at hindi ka luluhod sa Kanya, someday, lahat ng tuhod daw natin ay titiklop kahit na naniniwala ka sa Diyos o hindi, or matigas ang iyong pananaw kung meron bang Diyos o wala. Ang sinasabi ng Scripture, lahat ay magbibigay galang at lahat sila ay magpupuri sa pangalan ng Diyos. And then Revelation chapter 4 verse 11, ito yung future event. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. So lahat ng subject na meron dito sa mundong ibabaw ay nasa Panginoon at kailangan mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Amen po? Sa lahat ng mga pinag-uusapan natin, mga kapatid, merong bigat ang tinatawag na name ng Diyos. At meron itong napaka-igting na importansya. Kahit na natutunan na natin na
Kapag pala tayo ay lalapit sa panalangin, pwede tayong mag-jump in sa Panginoong Diyos bilang isang loving Father at dinidesire pala ng Diyos na i-meet yung ating mga pangangailangan. Wini-welcome niya tayo sa ating pamilya at binibuhusan niya tayo ng mga undeserved na grace and mercy. Kailangan nating maintindihan, mga kapatid, yung word na hallowed be your name na pinapakita dito ng Panginoong Hesus ay isang warning ito against self-seeking prayer because it completely demolishes the self-preserving sinful desire. Ibig sabihin, kahit alam natin na mabuti ang Diyos at pwede mo siyang lapitan ng malaya, pinapakita ng text natin, yung hallowed be your name, na ito ay isang warning sa lahat ng mga self-seeking na prayer. Dahil tatanggalin ito yung mga sinful na desire natin. At ang ganda ng ginagawa ng Panginoong Hesus dito. Sa kanyang word na hallowed be your name, ay binubuksan niya ng isang kakaibang dimension na kailangan mong makita ang Diyos at kailangan mong igalang siya dahil ito siya. Kailangan mo siyang bigyan ng honor at bigyan ng glory dahil meron siyang something na kakaiba na hindi mo katulad. At gusto ko mag-focus dito sa word na name. Sabi doon, hallowed be your name. Alam niyo ba na ang pinaka-word na most familiar na Hebrew name sa Bible ay nung unang-una pa is yung word na Yahweh. Makikita natin ito sa Exodus chapter 3, verse 14. Sabi doon, nung kinausap niya si Moses, sabi ng Lord, God said to Moses, sa English translation, maganda eh, I am who I am. And he said, this to the people of Israel, I am has sent me to you. Yung word na, I am who I am. Ako'y si ako nga. Yan yung word na ginamit para bigkasin yung name na Yahweh. At merong other na familiar na term para sa Diyos is yung word na Adonai. Ito, maganda ito. It means the Lord God. Yung isa, Yahweh, God, and then nag-form sila ng Adonai. At gusto kong i-explain ito. Bakit, Pastor, dala-dalawa? Pero magkaiba naman ng name. Kailangan nating maintindihan na nung una, napakasagrado ito para sa mga Hudyo. Because they considered God's name sacred, the Jews would not actually pronounce Yahweh. Eventually, Old Testament Jews combined the consonant from Yahweh with the vowels from Adonai to form the name Jehovah. So explain ko lang. Ang mga Hudyo noon, sa sobrang sagrado nung pangalan ng Panginoong Diyos, nung inintroduce yung Yahweh, hindi nila ito maisulat at hindi nila ito mabigkas, kaya wala itong vowels eh. Kaya yung original na language is yung Y, H, W, tsaka H. Wala siyang vowels na A, E, I, O, U. So ngayon, dahil sa sobrang sagrado nito, nag-combine sila at nag-produce sila ng isang consonant para magkaroon ng vowels at consonant para makapag-form ng another term na Adonai. So, pinag-combine nila yon and then nanganak naman from another name na Jehovah. So, bakit ko ito binibring up sa inyo? Napakaganda nito dahil noong unang panahon, mga kapatid, kailangan ninyong maintindihan na nung isinusulat ng mga nagsulat ng Bible ang name ng Lord as Yahweh. Alam niyo ba, nakapanood ako ng isang documentary, nung sinusulat daw nila yung walang consonant at walang vowels, every time daw na magkakamali sila, tinatanggal nila yung mga damit nila, sinusunog, pati yung mga ink, palit lahat. So, isusulat nila again at kailangan nilang maitama at pag nagkaroon ng parang konting kublit lang at maliit na parang pronunciation or something, something ito na parang hindi katanggap-tanggap. Ganon kasagrado nung time na ito,
pinapakita yung kanyang pangalan. And then, kailangan din nating maintindihan, nung time na isinusulat ito, hindi nila ma-form dahil sa atin, di ba, may parang letters na kasi. Hindi natin ma-appreciate ito dahil nung unang time na sinusulat ito sa Greek, sa Hebrew, napakadami niyan. Yung mga parang nakikita na kayo ng mga Chinese na letters. Parang ganun yung ano. Napakadami niyang form. Pero sa atin, letters na lang ang dumarating. Ang point lang na pinapakita ko dito, para ma-form mo ang name ng Panginoong Diyos, sa sobrang kasagraduhan nito, at sa sobrang dapat mo siyang irespeto, hindi mo siya mabubuo at mailalagay sa isang pangalan ang isang nature ng Diyos na Creator. Kaya ito yung nais ko na message natin ngayon pong umaga. The sacredness of God's name throughout the Old Testament is a revelation of His nature and character, inviting His people to know Him rightly and respond with reverence and worship. Sa Tagalog, ang kabanalan ng pangalan ng Diyos sa buong lumang tipan ay isang kapahayagan ng kanyang kalikasan at katangian na nag-aanyaya sa kanyang bayan na makilala siya ng wasto ayon sa kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili at tumugon sa kanya ng may banal na paggalang, pagsamba at lubos na pagdakila. Kailangan nating maintindihan na yung God's name ay hindi lang niya basta binibigyan ng importansya yung pangalan lang mismo or yung title or yung nire-represent niya. Kundi yung pangalan na meron sa Panginoong Diyos ay sinisignify nun yung kanyang character, yung kanyang nature, yung kanyang attributes. Pastor, ano yung attributes? Yung kanyang pagkakakilanlan. At hindi lang yon, pati yung plano niya at kung ano yung i-accomplish niya sa hinaharap. Amazing, no? Tulog na kayo? Imagine ninyo, nandoon sa name na yon na napakasagrado at hindi maisulat all throughout the history, nandoon ang kanyang pagkakilanlan na hindi mo mailalagay sa isang pangalan lang dahil sobra-sobra. Bakit ko nasabi yon? Tingnan niyo kung mabuti, no? Yung name ng Panginoong Diyos ay napakaraming dinescribe ito sa scripture. At eto, nag-enjoy kami nung mag-asawa nung hinanap ko ito. Yung name ng Panginoong Diyos na napakadami niya pala, nagpo-portray sa kanyang character. Ang isa dyan ay yung word na Elohim. Pag narinig niyo yan sa Bible, Elohim, ang ibig sabihin is, He is the God, the Creator. Ibig sabihin, He is powerful, sovereign God. And then yung next, yung El-Yin, possessor of heaven and earth. Ang gandang ipangalan nito sa baby, no? Pero parang baka lalong, pag pinangalan mo sa anak mo, baka ikaw ang utusan bilang tatay, no? Imagine mo, God Most High, the possessor or owner of heaven and earth. Yan yung pangalan niya. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Paborito ito ng mga parating na ang due date. Di ba? Meralco, Manila Water, renta, Jehovah Jireh, the Lord will provide. Ito yung character niya. Jehovah Nissi, the Lord our banner. Anong ibig sabihin ng the Lord our banner? Sign ito ng victory. Sign ito na ang Diyos ang protector ng kanyang nasasakupan nung time na ito. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Ra, the Lord our shepherd. Jehovah Chidkenu, the Lord our righteousness. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Ibig sabihin ng the Lord of hosts, ang Lord, ang napakadami niyang armies. At hindi ka mananalo sa labanan. Parang pagpapakita na yung war ay nasa Panginoong Diyos. Siya ang conqueror.
Jehovah Shammah, the Lord is present and near. Jehovah Makodeshkim, the Lord sanctify thee. So, lahat ng mga pinapakita ko sa inyo, mga name ng Panginoong Diyos, ay ano mapapansin ninyo? Hindi lang ito basta name na something na sumulpot. Nakikita ito ng mga Old Testament historian or sumulat ng Old Testament dahil sa attributes o yung pagkakakilanlan sa Diyos. Nakikita nila ang Lord bilang isang creator God, Elohim. So, then another. Pero alam nyo ba na tinutukoy nito na hindi lang basta ito name, kundi ito yung itsura niya. Ito yung character niya. Nandoon sa pangalan na ito, yung kanyang mismong attributes na binabanggit. Amen? Bigyan ko kayo ng comparison. Alam nyo, kanina binabasa ni Pastor Bal yung Judges kanina. Natatawa kami nung kasi may binasa doon si Baal. Ito yung mga false gods ng Old Testament nung time na nakikipaglaban yung mga propeta dito. At kilalang kilala yung Baal na yon. Tapos natawa kami kasi pinagwawasak siya. Ewan ko kung naabutan ninyo. Winasak siya dahil Tapos ang sabi ng mga tao, kung talagang Diyos siya, hayaan mo mabuo siya. Winasak, pinagputol-putol. Siyempre, pagpapakita yon that yung si Baal is a false god. Pero gusto kong pakita sa inyo yung contrast nito. Sa Old Testament kasi, napakadaming mga gods na hinighlight noon. Andiyan na yan, isa si Baal, si Astoret, si Molech, si Chemosh, si Dagon, at isa sa mga kilala dito si Baal, ang tawag sa kanya ay fertility god. So doon ka mananalangin kapag may kailangan ka, si Astoret, kapag kailangan mo ng pakikipagdigma sa parang babae, goddess of fertility war, or parang sexual love siya. Si Molech naman, another god na kailangan mong bigyan ng child sacrifice. Imagine niyo, iaalay ko si Vince para sundin yung kung ano mayroon akong pinagpe-pray tapos pupunta ako kay Molech, dadaling ko si Vince, iaalay ko siya. Pwede bang ito na lang kapalit ng bahay si Vince? Imagine niyo, ganun yung God nila. Nagre-require ng sacrifice. Si Chemosh at ito si Dagon, sa mga Philistine ito, pagkakailangan mo ng ani sa iyong lupain at ng harvest, kailangan mo ito. Ganon din ang Roman gods at Greek gods. So hindi ko na para mabilis na lang tayo. Makikita nyo dito na napakadaming Diyos-Diyosan nung time na ito. At makikita nyo separate yung kanilang mga distinction. Diba? Nakita nyo si Baal, si Astaret, sa Roman god sila Jupiter, si Juno, sa Greek naman si Zeus, si Poseidon. Iba-iba. Kasi depende sa pangangailangan ng tao. Amen? Pero ano ang gusto kong i-highlight dito, mga kapatid? Yung pinag-aaralan natin na name ng Panginoong Diyos is, ito yung point ko. God cannot be defined by a single attribute, for His infinite and glorious nature surpasses the limits of human comprehension. Hindi maaaring ilarawan ng Diyos sa pamamagitan lamang ng iisang katangian na katulad ng mga false gods na rampant sa panahon nila. Sapagkat ang kanyang walang hanggan at maluwalhating kalikasan ay higit na kadakila kaysa sa kayang maunawaan ng limitadong isipan. So ang point ng gusto ko maintindihan nyo dito, minsan di ba pag tayo ay lumalapit sa prayer, kung ano lang yung naiisip natin sa Panginoong Diyos at kung ano lang yung pangangailangan natin, doon lang tayo nagfo-focus sa nature na nasa isipan natin. Pero ang pinapakita ng scripture dito, hindi siya pwedeng i-contain sa iisang view na meron ka. Dahil napakarami na binabanggit na attributes ng Diyos or pagkakakilanlan sa Kanya
na hindi kayang ilagay sa iisang pangalan. Amen? Kaya ang lesson natin, mga kapatid, ay ang pinaka-nararapat natin na tugon ay hindi ang lubusang maunawaan ang kanyang pagka-Diyos dahil sa ating limitadong mga kaisipan, kundi ang sambahin siya ng may banal na paggalang ayon sa paraan ng kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili sa kanyang salita. Anong sinasabi ko? Ang sinasabi ko dito, mga kapatid, hindi mo pwedeng piliin kung ano yung gusto mo lang sa nature at attributes ng Diyos na naisin mo. Kailangan mo siyang sambahin sa kung ano yung lahat ng meron siya dahil hindi mo siya pwedeng isiksik sa isang pangalan. Dahil napakadami nun. Dahil yung kanyang attributes ay yung pagkakakilanlan niya ay sobra-sobra. Ganon ka-majestic ang Panginoong Diyos. Kaya yung name niya, pag sinisignify nito na kailangan mong respetuhin, kailangan mong sambahin ng Diyos dahil napaka-kailangan nating respetuhin siya dahil karapat dapat siyang igalang. Amen. Punta tayo doon sa medyo practical na applications ng ano. Pag sinabi nating word na hallow, yung hallowed be thy name, yung word na hallow ay nagmula ito sa word na to make it holy. Ang root word nito ay yung word na holy, saint, sanctify, or sanctification. So, banal, yung mga banal, at pinapabanal. So, pag narinig nyo yung word na hallow, sambahin, tumutukoy ito na ang Diyos, siya ay banal, siya ay nakahiwalay sa anuman. Kaya nung time na binanggit ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 16, sabi doon, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So sinasabi ni Peter na kaiba ang Diyos, siya ay banal, siya lang ay ang natatangi at tayo ay hindi. So pagpapakita ito na kapag tayo ay nananalangin, nire-remind sa atin na yung greatest attributes ng Diyos ay holiness na meron na sa Kanya at nandoon na sa Kanya. Pagpapakita ito, nung binanggit ng Panginoong Hesus yung word na hallowed be your name, pinapakita nito na nakaseparate siya, siya ay banal, hindi siya katulad natin. Nire-remind tayo na nabubuhay ang Diyos sa isang sphere, sa isang dimension na hindi natin kauri. At alam niyo ba na nung sinabi ito ng Panginoong Hesus, ay ito lang yung attributes ng Panginoong Diyos na 3 beses na paulit-ulit na binabanggit sa Scripture na banal. At alam niyo kung sino nagbabanggit na banal, banal, banal ng Diyos? Hindi yung mga tao na katulad natin, kundi yung mga nasa sakupan niya sa langit, yung mga anghel. Pakinggan niyo ang Isaiah chapter 6 verse 3. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito. Sabi ni Isaiah, ito yung mga anghel ito nagsasalita, yung nasa heaven. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pagdating sa Revelation chapter 4 verse 8, ito yung binasa din natin kanina, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, alam niyo, pag nakakita kayo niyan sa Scripture, alam niyo, di ba naalala niyo yung mga nanay natin? Pag nagte-text noon nung wala pang smartphone, di ba? Pag umuwi ka na, tapos alam mo, pag galit na siya, naka-caps lock na. Di ba? Ngayon, iba na. Pag ha-ha-ha, wala na masabi. So, pero noon, pag nagte-text, di ba, nasaan ka na? Pag hindi pa naka-caps lock yun, ibig sabihin, mabait pa. May 5 minutes ka pa. Pero pag nakita mo yung word na umuwi ka na, tapos puro caps lock lahat, tapos may, tandang pananong ba yun? Exclamation, yari ka na. Ibig sabihin, may something na dinidiin yun. Kurot sa singit or sa
kung saan man. Dito, makikita natin, nung word na banal, 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 3 beses itong pinakita, hindi ito something na kailangan natin ipagwalang bahala. Pinapakita ng mga authors ng scripture na meron siyang ini-emphasize sa attributes ng Panginoong Diyos na kailangan mong bigyan ng pansin. Pansinin ninyo, hindi niya sinabi na 1 beses lang yung word na holy, kundi hindi rin niya sinabi na holy, holy, kundi 3 beses. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Pagpapakita at pag-i-emphasize ng pinaka-attributes ng Diyos na nire-repeat sa scripture ay yung attribute niya na kabanalan, na kailangan nating maintindihan. Rerespetuhin mo ang Diyos, igagalang mo ang Diyos, hindi dahil gusto mo lang, dahil nararapat sa Kanya yon, dahil yung mga nagsasabi sa kalangitan, siya ay banal, banal, at banal. Amen po? Kaya ang challenge natin ngayon pong umaga ay ito, as God's redeemed people, chosen by His sovereign grace and adopted into His family through His mercy, we are called to bear and witness the glory and honor that rightfully belongs to Him alone. Bilang mga taong tinubos ng Diyos, pinili ayon sa Kanyang dakilang biyaya at inampon sa Kanyang pamilya sa pamamagitan ng Kanyang habag, tinawag tayong ipakita at ipahayag sa ating buhay ang kaluwalhatian at karangalang tanging sa Kanya lamang nararapat. Pastor, napakabigat niyan. Ang ibig mo bang sabihin, pati ako, magpapakabanal din. Hindi ko matiis yung kapitbahay ko. Paano yun? Pastor, ang ibig mo bang sabihin, representative ako ng holiness ng Lord? Gusto kong puksain ang mga crops sa Senate at sa Congress. Di ba? Pastor, hindi ko magagawa yan. Pero actually, pag inisip mo, alam nyo, na ito yung maganda dito habang pinag-iisipan ko ito, mga kapatid. Alam nyo, yung tema ni Matthew, nung sinusulat niya ito, is all about the kingdom of God. Makinig kayo mabuti. At ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito, kailangan mong i-bear yung responsibility at holiness ng Diyos sa iyong buhay dahil yung mga gagawa lang nun at makakaintindi lang nun ay yung mga nagbibilong sa kingdom ng Diyos na sinasabihan niya. Kaya nung tinuturo niya yung Lord's Prayer na ito, ang pinaka-purpose nito ay establish ng Panginoong Diyos na yung mga papasok sa kingdom, yung mga maliligtas at ibibilang sa kingdom ng Diyos na poprotektahan ng Diyos, sila yung magbe-bear ng responsibility na ito. Amen. Kaya, yung mga people na belong sa kingdom, sila lang yung magbe-behave ng talagang taga-kingdom. Yung mga people na belonging sa kingdom na ito, sila lang yung mag-o-honor sa king na naiintindihan nila sa paraan ng sinasabi ng Panginoong Jesus. Kaya, naalala ko nung nag-usap kami ni Ayan dito, yung kapatid kasi natin na nanakawan sila, napoprostrate siya at parang nagbigay lang siya ng parang, ay, pastor, no? Sabi niya, naaatim nila yon nung ninakawan kasi sila, sabi niya. Naatim nila yon, no? Grabe sila. Naatim nilang gumawa ng mga ganong klaseng mga pagnanakaw, mga something na ganon. Alam niyo, nung na-realize ko, ewan ko kung nasagot ko siya eh. Hindi na ko na yata nasagot. Pag iniisip mo yung ganong klaseng thinking, iisipin mo na lang, hindi ka pwedeng mag-expect sa mga tao, especially sa mga unbelievers, magbe-behave sila na, magpapaalam muna kami, magnanakaw kami. Diba? Hindi nila gagawin yun. Or kaya, hindi ka pwedeng mag-expect sa mga tao na magbe-behave sila automatically na parang
naintindihan nila ang salita ng Diyos. Ang point dito, mga kapatid, yung mga taga-kingdom at yung mga Christian at yung mga tao na nakakaintindi ng salvation at ibinilang sa kingdom ng Diyos, ang totoong magpapahalaga at magkikip ng kanilang responsibility para i-honor at bigyan ng luwalhati ang Diyos. Amen po. Kasi hindi mo pwede i-expect sa lahat ito. Dahil sinasabi ni Jesus dito, yung mga taga-kingdom, ito yung kailangan ninyong maintindihan. Ang ating goal is to honor God in our life. At ang ating goal ay yung responsibility na maipakita sa buong tao, sa ating pamilya, sa kung saan man, na ang Diyos ay banal. Amen? Bigyan ko kayo ng example at then patapos na ako. Bigyan ko kayo ng example na paano may mga great men sa scripture na nag-fail sila na i-honor ang Panginoong Diyos at maipakita yung pinag-uusapan natin na holiness ng Lord. At paborito ko ito dahil ito si Moses. Ito yung time sa book ng Numbers, mga bilang, chapter 20, verse 2 hanggang 13. Ito yung time na si Moses, nailabas niya na sa, ito kinukwento ito lagi ni Pastor Paul, nilabas niya sa wilderness, nilabas ng Diyos sa wilderness, at kinasangkapan niya si Moses. At nung nalabas na sa wilderness, sa Egypt, at nakatawid na sila, yung mga Israelite, ay napaka-reklamador. At kung ano-ano yung dinidemand nila kay Moses. At syempre, naririnig ito ng Panginoong Diyos. Pero tingnan nyo kung paano ang Lord, gustong-gusto niyang makip yung kanyang holiness sa ating mga buhay. Tingnan nyo to ha. Babasahin ko sa inyo at least para makita nyo lang. Verse 2, sabi dito, sila Moses, wala silang makuhang tubig doon. Nagrereklamo sila dahil nauuhaw sila, nagugutom na ng time na ito. Kaya nagpulong sila laban kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa yung mamatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh, kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito? Upang patayin ba kasama ang aming alagang hayop? Bakit ninyo kami nilabas sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil ng pagkain, igos, ubas o bunga ng punong granada? Wala man lang tubig na mainom. Nagpunta sina Moses at Aaron sa may pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa roon. Nagningning sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Ito na nangyari. Verse 7. Pakinggan yung word Sinabi ni Yahweh kay Moses, dalhin mo ang tungkod na nasa harapan ng kaban ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Verse 9, kinuha nga ni Moses ang tungkod mula sa kaban ng tipan. Verse 10, tingnan nyo to. Tinipon ni Moses at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapaghimagsik. This time, galit na si Moses. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Verse 11, pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moses ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. Verse 12, ito na. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moses at Aaron. Sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal. Hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Verse 13,
Nangyari ito sa bukal ng Meriba kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Yahweh at ipinakita niya na siya ay banal. Nakita niyo yung word? Kailangan niyo maintindihan, napakaliwanag ng instructions ng Lord kay Moses. Nakita niyo anong instructions ng Lord kay Moses? Mag-speak, di ba? Magsalita ka. Yun lang. Ang ginawa ni Moses, baliktad. Makikita mo na nandito yung emotions ni Moses. Siguro pikon na siya sa mga Israelita na ito. Di ba minsan pag may mga anak tayo, anong pagkain, yan na naman. Diba? May mga ganun na ano. Pero ito, makikita mo na pwede naman nating tanggapin na tao lang si Moses nang napapagod, naaasar. Ang hirap maging leaders. Amen? Pero tingnan nyo, napakabigat nung consequences na ipinataw sa kanya ng Panginoong Diyos. Bakit? Nakita niyo yung word? Dahil kulang yung kanyang pananalig. Tapos sabi doon, nag-fail si Moses na maipakita sa Israelites na siya ay banal. Parang pag tinignan niyo mabuti ito, ang gustong gawin ng Panginoong Diyos sa bayang Israel, kahit na, tingnan nyo to tingnan nyo mabuti, kahit na parang katitigas ng ulo, kahit na gusto ng lamunin ng lupa, gusto niya nang ipatuka, nandoon pa rin ang Panginoon. Gusto niyang, alam niyo, parang binibibi sila, iniingatan sila, binibigyan sila ng pagkain, binibigyan sila ng tubig, binibigyan sila ng lahat ng pangangailangan nila. Tinanggal sila sa slavery papunta sa lupang pangako. Ganun ka-gracious ng Lord. Nakikita niyo ba? Hanggang sa kahuli-hulihan, ang gusto ng Lord, mai-proclaim sa mga undeserving people na katulad ng Israelita na ito, na pwede namang maubos na lang at puksain na lang ng Lord anytime, pero mas minarapat niya na i-portray yung kanyang holiness para makita nila kung sino ako. Ako ay mabait na Diyos. Ako ay nagpo-provide na Diyos sa mga undeserving na katulad nyo. At ginamit niya si Moses. Okay, Moses, representative ka. Pero ang ginawa ni Moses, iba. Sinalaula niya yung portrayal na gustong maipakita ng Diyos na responsibility dapat ni Moses. Nakikuha niyo po? Meron pang isang example at pupunta na ako dun sa isang point. Mabilis na lang ito. Si Saul. Ito yung ginawang hari. Hindi ko napapasahin yung para mabilis lang. Alam niyo, yung time na si Samuel at papalitan na siya ng another na hari, alam niyo, ang sabi ng scripture sa 1 Samuel 15 verse 11, sabi ni Yahweh kay Samuel, ito yung propeta, patungkol kay Saul, sabi niya, nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking utos. Ito, another part, pero same lang din sila kung paano nagdi-deal ang Panginoong Diyos sa responsibility ng mga tao at mga leaders na maiportray ang Diyos bilang holy. Ang ginawa ni Saul, nag-disobey siya. Nagalit si Samuel, yung propeta, at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul, ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. So, ang point lang dito, mga kapatid, si Saul, papalitan na siya dahil nandito, dinisobey niya ang Lord. Same din ni Moses. Itong dalawang leaders na ito, nagre-represent ito ng mga great men sa scripture. At ginagamit ito ng Lord para i-accomplish yung kanyang purpose. Pero ano ang same sa kanila? Nag-fail sila na i-honor ang Diyos sa kanilang disobedience.
At ito yung pinaka-point na gusto kong maintindihan ninyo. Yung disobedience sa Panginoong Diyos, do not hallow God's name. Disobedience in our life, do not honor God's name. At isa itong warning sa lahat ng mga leaders na nagli-lead. Hindi lang ito pang mga pastor, pang mga elders. Warning ito sa mga katatayan na nagli-lead ng kanilang house, na nagli-lead ng kanilang workplace. Lahat ng leaders, meron tayong responsibility na i-carry ang pangalan ng Panginoong Diyos sa ating buhay through our obedience. Amen? Pagbabalikan mo yung si Moses at si Saul, makikita mo same yung pattern. Nagmula sa isang matinding emotion na bagahe, then nagmadali si Saul, gusto niyang mauna sa kanyang decision making. Tapos si Moses, ginawa niya yung hindi naman pinapagawa ng Lord. Pagpapakita ito ng direct na disobedience at hindi ito nakakapagbigay ng honor sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nung last Sunday, pinag-usapan natin, tinutukoy ni Pastor Paul yung mga lahat ng tatay dito. And I really appreciate that nung pinopoint out niya sa lahat ng mga tatay na yung responsibility na nakaatang sa mga katatayan, kalalakihan, na para sa kanyang mga nasasakupan, nandoon eh. At ito yung pinapakita dito. We obey God dahil ito yung nararapat na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Nagbibigay ng honor sa Diyos. Amen? At gusto ko lang balikan yung 10 Commandments ni Pastor Paul, no? Diba naalala niyo yung 10 Commandments? Yung 1 to 4, ito magandang ito. Gusto kong ipakita sa inyo ito. Yung sa 10 Commandments, yung commandment number 1 hanggang 4, pinoportray nun lahat ng pagbibigay ng honor mo sa Panginoong Diyos. Okay? Yung commandment number 5 hanggang the rest is pagbibigay ito ng honor sa mga people, sa mga tao. Amen? Ano ang mapapansin ninyo? Sinasabi ng 10 Commandments na kailangan ibigay mo muna yung honor na nararapat sa Diyos kasi hindi mo magagawa yung honor na pagbibigay sa mga tao na nire-require ng law. Amen. Kasi yung heart that refuses to honor God will never genuinely honor others. Yung pusong hindi nagpaparangal una sa Diyos ay hindi kailanman matututong tunay na magparangal sa iba. Kaya yung tunay na pagpaparangal sa kapwa, nagmumula yon sa pusong nagpaparangal sa Panginoong Diyos. Kaya nakita niyo yung pagkakakonect nitong series na ito. Pinapakita sa atin ng Diyos, unahin mong mabigyan ng luwalhati at pagdakila ang Panginoong Diyos. Dahil ang susunod nun, mabibigyan mo ng pagrespeto ang mga tao. Ang hirap kayang sundin nun. Yung last time na tinuro dito ni Pastor Paul, ano yon? Nakalimutan nyo na? Uy, nakalimutan nyo na. Honor your father and mother. Alam nyo, sa akin lang, hindi, mahirap yun gawin. On our own flesh. Alam nyo ba? Wala na. Tayo na nga lang, hindi nyo pa ako Alam niyo kung bakit mahirap yon? Dahil hindi mo yun magagawa on your own. Kailangan mo ang Diyos para respetuhin yung iyong magulang at bigyan ng parangal. Hindi mo yun magagawa on your own righteousness. Tapos tinalakay pa ni Pastor Paul, mahalin yung asawa. 'Di ba?
Yung asawang babae naman, igalang mo at magpasakop ka sa iyong asawa. Napakahirap nun. Diba? Pero hindi na ako pupunta doon. Wow, overtime na tayo. Napakahirap noon, mga kapatid. Lahat ng scripture, kakailanganin mo ang tulong ng Diyos. Kailangan mong maintindihan na una mong respetuhin ang Diyos, bigyan siya ng parangal, at yung responsibility mo na maitangal siya as holy sa iyong buhay. Then the rest will follow. Amen? Then application na tayo, 3 lang. Paano natin ihahalo or ibibigyan ng parangal ang pangalan ng Panginoong Diyos? Mag-i-start ito sa righteousness in our hearts. Sabi ng 1 Peter chapter 3, verse 15, sa English translation, mas maganda kasi hindi niya na-capture yung eksaktong word. Sabi ni Peter, "But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect." Sabi doon ni Peter, igalang ninyo sa inyong mga puso ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at bilang banal. So, mag-i-start ito sa puso ng isang tao na merong tinatawag na kabanalan, righteousness. And gusto kong maintindihan ito ng mga tao na ang isang normal na tao, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, walang righteousness na namumutawi sa iyo. Kapatid, ang tanging righteousness na meron lamang ay na kay Kristo. At kailangan mong tingnan si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Siya ay nagpako sa krus, inaalay niya ang kanyang buhay para sa isang makasalanan na katulad mo at katulad ko, at ang lahat ng titingin sa kanya ay ibibilang sa pamilya ng Diyos at nire-require ang repentance at faith na ibinibigay ng Panginoong Diyos. So mag-i-start ito sa isang puso na inayos, puso na binago ng Diyos. Dati ang puso mo ay isang bato. At ang sabi ng Scripture, kapag ikaw ay in-enlighten ng Scripture, ang banal na spirito ay binibigyan ka ng bagong puso. Puso na katulad na nasa kingdom ng Diyos, na humahanap sa Diyos at patuloy na umaasa sa Panginoong Diyos. So number 1, kailangan na paano natin ihahalo ang name ng Panginoong Diyos. Number 1, we need to acknowledge God that He exists. Kilalanin na ang Diyos ay buhay at siya ang umiiral sa mundong ito. Ang sabi ng Hebrews 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, para maintindihan natin na kailangan nating masamba, mabigyan ng kaluguran ng Panginoong Diyos, dapat maintindihan natin na ang Diyos ay umiiral siya, siya ay buhay. Ang Diyos hindi siya isang katang-isip lang na katulad ng iniisip ng mga atheist na walang Diyos, na tayo lang ang naggogobyerno sa ating mga sarili. At kailangan nating maintindihan na ang Diyos ay buhay siya at siya ay nagkikare sa bawat isa sa atin at nais niyang tayo ay hindi mapahamak. So number 1, acknowledge God that He exists. And number 2, know the truth about God. Unawain at intindihin ang katotohanan tungkol sa Panginoong Diyos. Maraming mga tao, parang minsan sa sobrang katamaran na intindihin at unawain ang katotohanan, mas minamarapat na lang nila na parang, okay lang yan, doktrina, wala yan, hindi ko kailangan yan, kasi mabubuhay ako ng sarili ko lang. Pupuntahan natin, iisa lang naman eh.
doon na lang tayo magkita-kita. Hindi. Ang sinasabi ng scripture ay maliwanag. Kailangan nating intindihin ang mga katotohanan sa Biblia patungkol sa Panginoong Diyos. Dahil yung katotohanan patungkol sa Panginoong Diyos, ito yung magbibigay sa iyo ng tinatawag na prinsipyo ng iyong pagkatakot at pagrespeto sa Panginoong Diyos. Dahil pag hindi mo inintindihan kung sino ang Panginoong Diyos, alam niyo yung word na ignorance, mamumutawi yun sa iyo. Pag laging ang iyong buhay ay okay lang yan, ayoko ng Bible study, pastor, ayoko ng doktrina, ayoko ng mahabang sermon, ayoko ng church, mabait naman ako, dito na lang ako, hindi po pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Hindi mo kailanman masasamba ang isang Diyos, hindi mo mabibigyan ng respeto ang isang Diyos na hindi mo kilala. Kaya yung willing ignorance or believing wrong doctrines demonstrates irreverence. Kapag ikaw ay binabaliwala mo yung mga katotohanan patungkol sa Diyos, ay pagpapakita ito na wala ka talagang nais na hanapin ng Diyos. Hindi mo siya gustong maintindihan sa iyong buhay. Alam niyo, nung last time na kukuhanin na ng Lord yung father ni Anne, ang lagi kasi naming naririnig sa kanya, hindi unbeliever yung father ni ano. Pag bumibisita siya sa amin, ang laging pag pinag-uusapan namin about religion, ang lagi niyang sinasambay, lahat naman ng relihiyon, pare-parehas lang yan, pupunta rin yan doon sa iisang Diyos. Alam mo, nung last time ng kanyang buhay, we pray na talagang magkapag Bible study sa kanila. Dahil natatakot kami doon sa ganong klase ng idea, ng principle. Dahil alam mo na something ito na hindi nagmumula sa Diyos. Kailangan mabasag yung ganong klase ng kaisipan na lahat ng tao dito ay pupunta sa iisang lugar, nakabase lang sa kanilang kabaitan, sa kanilang nagawa. Hindi totoo yun. Kailangan maintindihan ng mga tao, at especially ng tatay niya nung time na yon, na merong isang Diyos na nagpapakilala siya, kailangan mo siyang isubmit, kailangan mo siyang maunawaan kung ano yung naisin niya, dahil hindi lahat ng tao ay pupunta sa isang place. At ang maliwanag na sinasabi ng Scripture, there is a place of heaven and there is a place of separation with God. Ito yung tinatawag na impyerno. At dito wala ang Diyos. At kung sinasabi mo na pupunta ka doon dahil mabait ka, mabuti ka, on your own, nagkakamali ka. Ang sinasabi ng Scripture, kailangan mong unawain ang Diyos, intindihin mo ang Diyos, at ang mga katotohanan patungkol sa Diyos dahil ang kaligtasan ay hindi isang bagay na binabaliwala. Dahil habang nabubuhay tayo dito sa mundo, binibigyan tayo ng opportunity. Binibigyan tayo ng oportunidad na iligtas ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya kapag ng mga Diyos na nailagay natin sa ating isipan ay hindi yung Diyos ng Biblia, ay isa ito sa mga dapat nating maintindihan na we take the name of the Lord in vain kapag maling Diyos ang nakalagay sa ating isipan na hindi yung Diyos na pinuportray sa Scripture. Nadidishonor ang pangalan ng Panginoon Diyos kapag tayo ay nagda-doubt sa kanyang salita. Kasi kapag hindi mo naintindihan ang katotohanan, hindi mo maintindihan kung sino siya, ang Diyos. At kapag hindi mo naintindihan kung sino ang Diyos, hindi mo paniniwalaan ang salita niya. At kapag hindi mo pinaniwalaan ang salita niya, magda-doubt ka sa lahat ng sirkumstansya ng iyong buhay.
At magi-start ka na i-question ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Kasi na-form yung isang Diyos sa iyong image, sa kaisipan mo, na hindi yung Diyos ng Biblia. Amen? Diba naalala niyo si Job? Kakasulsol ng kanyang asawa, kakasulsol ng mga kaibigan niya. Kilala niya ang Diyos, pero nung time na sobrang paghihirap na niya, ang sabi ng Job 30 verse 21, nag-question siya. Sabi niya, bakit ako'y iyong pinagmamalupitan at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan? Alam niyo, ito yung isang way na mangyayari sa iyo kapag hindi mo tinanggap ang katotohanan ng scripture about God. Mag-i-start ka na mag-isip kung ano yung itsura ng Diyos based sa iyong naisip. Di ba, minsan, kahit pag-aralan natin yung sola scriptura, kahit yung solid Deo Gloria, kapag hindi yun inintindi mo, pag dumating ang pagsubok sa iyong buhay, tapos hindi ka naniwala, ang lagi mong iisipin, hindi naman talaga totoo ang Diyos. Kung totoo ang Diyos, kung totoo yung solid Deo Gloria, bakit ako nandito sa kalagayan na ito? Mabait naman ako. Binigay ko naman sa Kanya lahat. Bakit hinahayaan niya ako? Ito yung mga wrong notion. Ito yung mga wrong na kaisipan na gustong-gusto ni Satanas na isipin natin patungkol sa Diyos. Pero ang totoo, yung character at attributes ng Diyos, isa siyang banal, pero siya ay mabuti. Isa siyang nagkikare sa iyo. Hindi yun nagbabago, kapatid. Kailangan na isipin mo at ini-invite tayo ng pagtuturo na ito na alamin yung katotohanan na patungkol sa Diyos. Pag-aralan natin siya. Dahil ini-invite niya tayo na maunawaan natin kung sino siya. Siya ay isang napakabuting ama na hindi ka pa nagsasalita at hindi ka pa nagpe-pray ng pangailangan mo, alam niya na. Ibinibigay niya na sa iyo. Amen? And then the last is yung hallowing ng name ng Panginoong Diyos ay sa paraan ng pamumuhay natin sa obedience. Pamumuhay natin ng merong pagsunod sa Panginoong Diyos. Our Father name is most hallowed when we behave in conformity to His will. Para sa mga Christians, ang pamumuhay sa pagsuway sa Diyos ay ang isa sa pinaka-ultimate act of taking His name in vain. Dahil minsan, namumuhay tayo sa hindi pagsunod sa Panginoong Diyos, pero ang kiniklaim natin ay Lord pa rin natin si Lord, pero ayaw naman nating sumunod. Kaya dito magkakaroon ng distinction ng mga tunay na nasa kingdom. Dahil ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So maliwanag ito, mga kapatid. Yung mga tao, kahit i-claim mo ng i-claim na Lord mo ang Panginoon, sabihin mo ng sabihin, pero ang iyong buhay ay disobedient, ayaw mo magpasakop sa Diyos, walang effect ito. Kaya ang point, when we disobey God, we diminish our capacity to revere His name and be a vehicle of manifesting His holiness. Kapag sinusuway natin ang Diyos, pinahihina natin ang ating kakayahang igalang ang kabanalan ng Kanyang pangalan at maging kasangkapan sa pagpapahayag ng Kanyang kabanalan. So, yung responsibility natin is maitaas ang kabanalan ng Panginoong Diyos.
Pero kapag nagdi-disobey tayo sa Panginoong Diyos, nabubura nito, natatanggal nito at pinapahina nito yung kakayahan natin na mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Mabibigyan natin ng luwalhati ang kanyang pangalan kapag tayo ay nag-a-attract ng iba sa ating buhay ng ating commitment. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. And then last, kapag meron tayong mga kaisipan patungkol sa Diyos ng mabuti at tama, ay dito natin na ipapahayag at narirespeto at nabibigyan ng pagkabanal ng kanyang pangalan. Sabi ng Psalm 34 verse 3, ang kadakilaan niya ay ihayag at ang pangalan niya ay purihin ng lahat. Yung English translation, mas maganda eh. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. O magnify the Lord with me, sabi ni David. Kaya napakabigat nito. Lahat ng mga Kristiyano ay tinatawagan na itaas ang pangalan ng Diyos dahil nararapat ito sa ating mga buhay. Kaya every time na tayo ay lalapit sa panalangin, kailangan nating maintindihan ang principle na ito, mga kapatid. You approach God na nakikita mo siya na loving, pwede mo siyang takbuhan, pwede mo siyang lapitan anytime you want. And then you approach God na merong paggalang. Bigyan mo siya ng banal na pagkakakilanlan. Dahil yung lugar niya ay banal, at hindi lang yon, yung kanyang presensya ay banal. At nire-require tayo ng Panginoon Diyos na bawat isang mananampalataya ay representative ng kanyang pangalan. At nag-e-expect ang Lord na yung pangalan na yon ay mabibigyan ng mataas na parangal ang Diyos sa ating buhay. Amen? At kailangan maintindihan ito natin. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama na nasa langit, patawarin niyo po kami sa mga bagay na, Lord, we dishonor your name in our life, in our thinking, sa mga salita namin, sa mga thoughts namin na hindi po maganda, Panginoon. Lord, thank you for na nire-reveal ninyo ang mga bagay na ito sa amin. Na minsan may mga times na hindi kami aware na ikaw pala ay representative namin. Gumagawa kami ng mga desisyon na hindi makakapagbigay ng honor sa inyo. Nagfe-fail kami, Panginoon. Minsan yung mga decision making namin na pabigla-bigla, yung mga bagay na hindi namin sinasangguni sa inyo dahil akala namin alam na namin ang lahat. Patawarin niyo po kami. Yung mga bagay na pinapabitawan ninyo sa amin, hindi pala ito nagbibigay ng kaluguran sa inyo. At dahil sa mga bagay na ito, hindi kami makalapit sa panalangin. At isa ito sa mga petition namin na tinuturo ng Panginoong Hesus, na bago kami lumapit sa inyo, ay unahin namin na ang aming buhay ay maging maayos, maging kalugod-lugod at naitataas ka. Pero mabuti na lang, Panginoon. Nariyan ang Panginoong Yesus, ang kanyang perfect righteousness, ang kanyang alay, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang sandigan namin at nakakalapit kami. Hindi sa aming lakas, sa aming kakayahan, kundi sa inyo pong alay. Salamat sa Panginoong Yesus na nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Lord, tulungan niyo po kami na ibaon ito sa aming pong puso, sa aming isipan. Maintindihan namin ito at patuloy namin kayong maitaas every minute ng aming pong buhay
nang sa gayon kami po ay maging hindi nagpapabida lang, kundi maging totoo ito sa amin pong buhay, na ikaw po ang tinataas sa amin pong iglesia, sa amin pong pamilya, sa amin pong mga relasyon, at makita ka namin na nalulugot, Panginoon, sa amin pong mga buhay na ipinapamuhay. Salamat po ng maraming marami sa oras na ito. Sa inyo po ang papuri, kaluwalhatian at pagsamba. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.